represent sa mga consumers. 3 taon nang may water crisis. Ganito ilarawan ng environmentalist na si Jed Ginto ang sitwasyon sa Camarines Norte buhat ng matuloy ang Joint Venture Agreement o JVA ng Camarines Norte Water District sa private water utility company na Prime Water. Biguan niya ang JVA na maghatid ng malinis na tubig lalo sa Daet, Mercedes, Basud at bahagi ng Pinsons na araw-araw ay may water interruptions. Na ito, nasa gitna na kami ng water crisis since 3 years ago pa. Ganito na ang sitwasyon namin. Pero paliwanag ng CNWD at Prime Water, mataas ang turbidity o paglabo ng tubig sa ilog dahil madalas ang ulan. Hindi na nila ito kinakaya ng filtration facility sa Barangay Dagutdutan, San Lorenzo Ruiz. Bilang tugon, pinayagan ng Kapitolyo ang pagtatayo ng sedimentation pond ng third-party company na Hanabana. Magbebenta ito ng bulk water na mabilis nang maproseso ng Prime Water sa filtration facility. Pero mukhang mapapalawig ang kalbaryo ng mga Kamnorteño. Akala ng lahat, in-announce na ito ni Governor 2 months ago pa, yung palan, sabi ng Prime Water, April pa, 2025, ito magiging operational. Until April, ganito ang paulit-ulit ang sitwasyon namin. Under construction pa ito. Siguro late na rin sila nag-umpisa. Dakong August ito unang nai-announce na sinimulan. Reactive naman kasi talaga. Kailan lang matindi yung Friday saka nagsimula. Kaya talagang delayed ang output. Nilinaw naman ng isang dating opisyal ng CNWD na ang board lang nito ang may dapat ipaliwanag sa umano'y palpak na serbisyo. Wala pong intervention, walang lumapit sa amin, walang nakiusap. Kahit si board member, acting Vice Governor Canlas, and then Vice Governor Jonah Pimentel, Governor Talyado, wala pong lumalapit sa amin. Kasi ang sinasabi lang ni Gob, ayusin nyo ang pagpapalakas ng tubig sa Camarines Norte at kung makakabuti naman sa Camarines Norte sa mga kababayan natin, why not? Ituloy nyo kung talagang maganda yung project. Kung hindi naman, huwag nyo ituloy kasi kayo na ang mag-decide, independently. Dismayado tulad ng marami si dating Gobernador Egay Talyado at hiniling sa CNWD at Prime Water na ilatag ang plano para maibsan ang kalbaryo ng mga consumer. Dapat rin anya nitong pag-aralan kung dapat suspindihin o i-terminate ang JVA. Itinanggi rin ng dating gobernador na nakisawsaw siya sa joint venture agreement na ipinasa habang may acting governor at vice governor. Ang Kapitolyo inutos sa CNWD, Prime Water at Hanabana na bilisan ang pag-ayos sa serbisyo. Dapat na umanong tumulong sa paglutas sa issue ang Local Water Utilities Administration. Alam mo kung ako lang ang tatanungin, ang dapat presyo nito ay papunta sa luwa. Kung pakaunawa ko sa luwa, sila yung direktang ahensya na nagpapacilitate ng ganito mga venture agreement. Dumadaan ito sa kanila. Ang dapat gawin ng luwa, balikan yung JVA. Malakas ang paniwala ko. Under dun sa JVA na yun ay merong mga provisions na kapag hindi nag-perform ng maayos ang Prime Water, mayroong revocation clause doon na ipawalang bisa ang ang joint venture agreement. Ipawalang bisa yan ng luwa at tiyak na susuportahan niya ng aming provincial government at sa mga municipal government. Tama po yun kasi sa tingin natin kung wala nang ibubugay yung mga sinasabi nila na pwedeng tumulong tulad ng Hanabana, luwa dapat baka sakali makatulong. Dapat talaga mamagitan yan, makialam na. Babala ng isang consumer group, patuloy silang mangangalampag para sa karapatang access sa malinis na tubig.